Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Hala, lahat na bigla, Abalos kumpirmado na. Topacio nagulat, PBBM naiyak sa nabalitaan. Nako. Yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin na simulan na bigyan ng komento at panoorin ang video ito, ito po, may i-share lang po ako sa inyo, no? About po dito sa Makabayan Block. Nako. Ha? Ito target ng Makabayan Block na makabuo ng Senate slate para sa halalan 2025. Yan ang inanunsyo ni ACT Teachers Representative Franz Castro. So kaya pala mga kababayan, no? Kaya pala itong Makabayan Block laging sumasawsaw, laging nagbibigay ng kanilang komento about dito sa mga Duterte. Gusto pala nilang magkaroon ng sariling slate, no? Baka tatawagin po itong Makabayan na senatorial slate, mga karibin natin, no? Sino-sino kaya ang maaaring maging nila? Maging parang pinaka-leader ngayon ng si Franz Castro, kasi siya po yung nag-anunsyo, di ba? Di ba nang sinabi ni VP Sara na ina-appoint niya yung sarili niya as designated survivor, biglang nag-react itong si Castro, di ba? At saka yung pag-resign ni VP Sara, mayroon din si Castro statement about dyan. Di ba? Lahat po ng na yun ngayon ay sinasawsawan po ni Castro. Ito siguro yung nila. Yan yung plano nila. So ngayon pa lang mga kababayan, tatanungin ko na po kayo. Gusto niyo po bang magkaroon ng senador na Makabayan Block? Malakas, alam niyo mga karibin natin na puna ko lang, malakas po ang loob ng Makabayan Block ngayon. Diba? Tatakbo po sila sa mataas na posisyon na, senador na. Senatorial na po ang kanilang tatakbuhan. Malalakas talaga ang loob ng mga ito. Kung yung mga mga Batikano na, di ba? Marami pong nagko-comment na diretso inodoro. Ewan ko lang dito sa mga Makabayan Block, no, kung ano po ang magiging komento ng ating mga kababayan, no? Kung aprobado ba sa kanila itong Makabayan Block or tinidoro rin ang kalalabasan ng mga ito. Well, mga karibin natin, speaking of Makabayan Block, ito po, hindi sa sinisiraan ko sila. Ito ang balita, mga kababayan. Teka lang. Ito. Ito po mga kababayan ang balita. Dalawa sa Makabayan Block. Dalawa po sa Makabayan Block ang hinatulan ng guilty sa kasong child abuse na isinampa noong 2018, mga kababayan. Itong dalawa po, si Representative Franz Castro at dating Representative Sator Ocampo. Diba? Ito na po yung mga balita noon, diba? Na kidnapping, di ba? Ng kidnapping kabataan. Tapos tatakbo pa silang tatakbong senador. Ang lakas ng loob ni Franz Castro, mga kababayan. Tamang-tama lang yung paglalabas nila ng announcement na bubuo sila ng senatorial slate, sarili. No? Tamang-tama din yung lalabas lang na desisyon ng korte na kung saan ay guilty po silang dalawa. Eto na po mga karibin natin, mukhang
sinupalpal agad yung plano nila, no? Na tumakbong pagka-senador. Kasi pag may ganito kang balita about sa'yo, tas gusto mong tumakbong senador, parang sinadya ba ito? Well, anyway, mga karibin natin, sinasadya man po o hindi, maraming salamat po sa naging desisyon nyo, ha? At naging well, anyway, sabi nga nila, naglabas sila ng statement about dito sa desisyon ng korte. Sinasabi nila na daw unjust, no? Itong naging desisyon ng korte. Unjust daw, mga kababayan. Ibig sabihin na hindi patas, no? Hindi makatarungan, yan ang desisyon ng korteng ito. Isipin nyo yan, si Franz Castro po ang nagsabi niya na hindi po makatarungan, no? Ang akala ko ba Franz Castro, sabi mo, 'di ba, dahil nga po sa mga inaano nyo kay PRRD ngayon, 'di ba? Ngayon ay nakikita natin na may hustisya. Ngayon kayo po ang dinesisyon ng korte. Sasabihin niyo namang hindi makatarungan. Ano bang ibig niyo sabihin diyan, Franz Castro, no? At saka maraming nagko-comment, Secretary DILG Secretary Abalos. Eto na, damputin niyo na po si Castro. Kaya ba siguro ni ipadampot itong si Castro, mga kababayan? Kasi dinesisyonan na po ng korte. May hatol na po. Guilty. Damputin nyo na po si Franz Castro at si Sator Ocampo, DILG Secretary Abalos. Speaking of DILG Secretary Abalos, mga kababayan, ito po. Panoorin po natin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Milyon na patong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. Maling-mali ayon sa kanyang abogado na si Topacio. Alam po ninyo, hindi naman maling-mali ang sinabi. Yan po ang translation ko. Ang sabi niya po dahil English, ito po sinabi, wrong on so many levels. Yan, no? Wrong on so many members. Wrong on so many levels. Yan po ang ibig sabihin, no? Okay, so ibig sabihin po, sa Tagalog, maling-mali kahit saan mo tignan. Ayun po yun eh. Tumatakbo rin si Abalos, di ba? Tumatakbo rin eh. Kita nyo, pinag-usapan siya bigla, di ba? Okay, pero mali po. So, dahil nga po nagpapapok, alam nyo mga kababayan, nung simula pa lang ng pag-upo nila, no? Nung pinaplantingan pa lang nila si DG Bantag, di ba? Papogi na ng papogi ito at marami nga ang nagsasabi na baka may plano si Secretary DILG Secretary Abalos at si Secretary Boying Rimulya ng DOJ na may may ambisyon na tumakbo sa mataas na posisyon, no? At nagkatotoo na nga, mga kababayan. Pero hindi po kay Secretary Boying Rimulya, kundi dito kay Secretary Abalos, no? Ito na nga yung sinasabi. Hindi nga nagkamali yung ating mga kababayan na nagpapapogi lang itong si Secretary Abalos. Naku naman. Sabi nga ng attorney Topacio, wrong in all levels. Mali po kahit saan muntig ng anggulo. Una, yung mula sa komento nyo, gaano ba kumbaga, siya na ba pinakamasamang tao? Bakit parang siya may pinakamataas na patong sa ulo? Di ba? Si Pastor Kibuloy ba ang pinakamasamang tao sa Pilipinas? Yan, napag-usapan lang po natin sa ito, ikumpara na lang po natin dito kaya si Pastor Apollo Kibuloy, wala pang hatol, di ba? Dito naman kaya Franz Castro at Sator Ocampo, may hatol na. Pag ito hindi mga kababayan na napusasan, di ba? Pag ito mga kababayan na hindi nahuli, hindi ito makulong, posible bang mag-reward din siya, no? Secretary Abalos, di ba? Magbigay ng reward na dalawa kasi, 20 million na ito. Kaya kaya Sator Ocampo, 10 million. For example lang ito,
For example lang mga kababayan, kasi yun po yung ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Pag hindi po sumuko or hindi nahuli itong si Castro at Ocampo, posible kayang mag 10 million din bawat isa sa kanila ang reward. Mga karibin natin. Ito hinatula, may ano na ito may hatol ng korte. Guilty mga korte, baga Carne Norte. May hatol na pong korte mga kababayan na guilty nga po itong si Castro at Ocampo. Pag yan mga karibin natin ay hindi hinuli, alams na. Mag-ano rin kayo ng 10 million, diba? Bali 20 million na lahat-lahat. Kasi dalawa sila eh. Para patas. Pinas at siya yung pinakamalaki yung patong sa ulo. Ikalawang tanong. Ito tanong ni Topacio. Bakit magmumula sa private tapos ayaw nyong ipangalan? Bakit private? Di ba? Okay. Bakit private yung pagmumula ng reward money? Samantalang meron pong public funds. Di ba? At yan po, manggagaling dapat sa intelligence fund ng mga, halimbawa, ikaw DILG ka, intelligence fund. Doon po kukunin yan. No? Usay-usayan nyo po kasi yung paggamit ng intelligence fund para nahuhuli nyo yung gusto nyong hulihin. Wala tayong kinalaman muna. No? Hindi po tayo magpapasya kung guilty or not guilty. Hayaan natin yung korte dyan. Pero ito lang po yung mga pagkakamali. Wrong in all levels. Bakit po mali? No? Kasi i-expound lang po natin. Kita nyo na? Spell expound. Palalalimin lang po natin yung sinasabi ni Topacio. Alam nyo po bakit po importante na manggaling sa public? Kasi po, yung panghuhuli po, ayon muna kay Topacio, yung panghuhuli po ng isang lumalabag sa batas o isang wanted, palagyan na natin na wanted, ayan po ay katungkulan po, hindi po ng mga private citizen. Di po ba? Yan po ay katungkulan ng public. Kaya nga po mga kababayan, di ba sinabi ko na po ito sa last vlog na kailangan pangalanan yung mga private individuals. Di ba? Kasi hindi po natin alam kung itong mga private individuals ay mariroong sariling personal interest kay Pastor Kibuloy. Kung ito ba ay mga galit, kung ito ba ay mga kompetensya kung sa mga negosyo, kung may mga negosyo, for example lang, di ba? Kompetensya sa mga anything, di ba? Personal interest sila. May ano sila, may dahilan sila. Ibang dahilan. Di ba? Kasi yung paghuhuli kay Pastor Apollo Kibuloy, ito yung mga dahilan. Baka may iba pa silang dahilan, kaya nagbibigay sila ng sinabi donation eh. Donation daw. Kung ganun pala mga kababayan, no? Ang hustisya pala dito sa Pilipinas ay hindi para sa lahat. For example, ako mayaman, mayroon nagka-atraso sa akin, di ba? Pwede ko agad gamitin yung pera ko. Yung pera kong personal, hindi pera ng gobyerno. Kasi pag pera ng gobyerno, mga karibin natin, medyo mag-aalangan kang gamitin yan. Kasi pera ng taong bayan yan eh. Diba? Pero kung sarili mong pera, ganun pala. Pera-pera lang pala ang usapan dito, mga kababayan. Yung 10 million na galing sa private individuals, reward doon sa paghuli kaya Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Parang ang labo nyo naman. Kasi akala ko ba sa gobyerno may si Pastor Apollo Kibuloy nagkasala. Bakit private individuals yung magbibigay ng pera? Ibig bang sabihin nagkasala rin si Pastor Apollo Kibuloy dito sa mga nagbigay ng ng 10 million? Diba? Parang ganun po yung lumalabas eh. Na si Pastor Apollo Kibuloy ay may mga atraso dito sa mga private individuals na ito. Ano sa palagay nyo mga karibin natin? Kasi parang yan po yung lumalabas eh. Diba? Sabi nga ni Ka Eric. Si Manny C. Sino kaya yung Manny C na yan? Na minimension ni Ka Eric. Na isa sa nag-donate ng
sa 10 million na yan. Isa po siya sa nag-donate. Sino yung MC or Money C? Mga kababayan. Ha? O pakisagot po. Sana po, ilabas ninyo yung yan, ha? Madadali na tuloy kayo ngayon. Ha? Kailangan nyo nang ilabas yung mga private individuals na yan. Kung wala talaga silang interest doon sa paghuhuli talaga kay Pastor Apollo Kibuloy, talagang pagkukusa lang yan, ilabas nyo po para at least maimbestigahan ng taong bayan kung ayaw nyo imbestigahan, di ba? Maimbestigahan ng taong bayan kung ano ang connection niyan kay Pastor Apollo Kibuloy, kung bakit ganyan. Di ba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento or kurtisismo patungkol po sa video ito? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong reaksyon patungkol po dito, right? Maraming salamat po.